mga Biblia sa Efeso chapter 4. Ang verse 25 lamang ang ating titignan ngayong umaga, pero basahin po natin hanggang verse 32 para ma-appreciate po natin ang kaisipan po ni Apostol Pablo, ang kaisipan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, aming Ama na nasa langit, na Ikaw ay nalulugod sa aming pagsamba ngayong umaga. Nalulugod ka sa aming paglilingkod. Nalulugod ka sa aming mga buhay, hindi dahil sa aming sariling kabutihan, hindi dahil kami ay perfect, Panginoon, kundi dahil sa iyong mercy na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Yesus, na nakamit niya ang infinite mercy, ang iyong infinite grace para sa amin, na kami ngayon na makasalanan, na undeserving, ay hindi mo lamang kami tinanggap, Panginoon, niligtas, kundi patuloy na pinagpapala dahil sa iyong mercy, dahil sa iyong grace. At ito ang hinihiling namin na iparanas mo sa amin ngayon, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Dahil ikaw ay gracious at merciful na Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Verses 25 hanggang 32, basahin po natin, Efeso. Verse 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Last 31, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Last verse, 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pagkatapos ng paglatag ni Apostol Pablo sa verses 20 hanggang 24, na ang isang tunay na nanampalataya kay Jesus ay isang bagong nilalang, na itanim sa kanya ang bagong spiritual life, na sinasabi ni Apostol Pablo, ang bagong buhay na ito ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. At patay na tayo sa lumang pagkatao natin. Pagkatapos nito ay dadako ngayon si Apostol Pablo sa mga practical applications, mga kautusan ng Panginoon
na kailangan nating sundin bilang bunga ng bagong buhay na itinanim sa atin ng Holy Spirit. Kaya naman sa verse 25, nag-umpisa siya sa salitang therefore. Kaya nga, dahil sa bagong spiritual life na meron tayo, kailangan natin ngayong sundin ang mga kautusan ng Diyos. Ito ang isang katangian ni Apostol Pablo na kailangan nating gayahin sa ating buhay pananampalataya. Bago niya ibigay ang mga kautusan, bago siya dumako sa mga practical applications, itinuro muna niya ang gospel. Ang obedience kasi na acceptable sa Diyos ay ang klase ng obedience na bunga ng gospel sa ating puso. Ang obedience na nagmumula sa puso na nagpapasalamat, sumasamba sa Panginoon dahil sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Kapag ang pagsunod natin, tayong mga mananampalataya, ay hiwalay sa tamang pangunawa at consciousness sa mabuting balita, doon po nagkakaroon ng distortion sa ating buhay. Magiging self-righteous tayo, magiging proud tayo. Magiging mabigat para sa atin na sundin ang mga kautusan. Pero kapag ang mga kautusan ay nakikita natin na galing sa Panginoon na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan, magiging magaan ang pagsunod sa mga kautusan. Makikita nating pribilehiyo na sundin ang mga kautusan ng ating Ama na nasa langit. At magmumula sa pag-ibig ang ating pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ito ang klase ng obedience na acceptable sa Diyos. Ang mga kautusan na ating titignan magmula ngayong umaga, posible merong kinalaman sa partikular na kalagayan ng mga Ephesians noon. Pero kapansin-pansin na ang mga kautusan na ibinigay ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa ating mga relationships. Pansinin po natin, pagsasalita ng katotohanan, pagkontrol sa ating galit, katapatan sa ating trabaho, kindness sa ating pagsasalita, pagpapatawad, pag-ibig, at sexual control. Sinasabing malinaw sa atin na ang kabanalan nating mga Kristiyano ay mayroong relational at social na aspeto. Ang tunay na transformation, kapag naranasan natin, magdudulot ito ng pagbabago sa ating mga relationships. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay banal, nag-grow sa ating relationship sa Panginoon, pero walang pagbabago sa ating relationship sa ating kapwa-tao. Kaya naman, ang isang sukatan ng ating spiritual growth ay ang kalagayan ng ating mga relationships, especially yung mga taong malalapit sa atin. Kapag lumalago tayo sa kabanalan, siguradong mababawasan ang pag-aaway, ang conflict sa ating mga relationships. Magiging maayos, harmonious ang relasyon natin sa ating kapwa-tao. Sa bawat kautusan, merong ipinagbabawal at meron din namang pinag-uutos. Itakwil ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan. Iwasan ng sinful anger at magkaroon ng righteous anger. Huwag maging tamad, kundi magtrabaho. Alisin ang masamang salita, sabihin lamang ang mga salitang magpapatibay sa ating kapwa. Ganito ang picture. Sa ating
garden, bago tayo makapagtanim ng bulaklak o halaman, kailangan muna nating linisin ang lupa, alisin ang mga damo, alisin ang mga bato. Kapag malinis na ang lupa, doon pa lang natin maitatanim ang mga bulaklak at iba't ibang klase ng halaman. Sa paglago natin sa kabanalan, meron tayong pinapatay na kasalanan. Merong kasalanan na ating tinatalikuran at meron din tayong isinusuot o idinidevelop na Christian graces. Ito yung bunga ng banal na espiritu sa ating buhay. Kailangan na magkasabay nating gagawin ang pagpatay sa ating kasalanan at pag-develop ng mga Christian graces sa ating buhay upang maranasan natin ang tunay na progress sa ating buhay pananampalataya. Kung papatayin lang natin ang kasalanan sa buhay natin at hindi natin i-develop ang mga Christian graces, magiging metallic, parang bakal yung lakad natin bilang mga Kristiyano. Hindi magiging attractive ang buhay natin. Magiging self-righteous at proud tayo. Ang magde-define ngayon sa ating buhay ay yung mga bagay na hindi natin ginagawa at hindi yung mga bagay na katangian ni Kristo. So wala yung Christ-likeness. Marami tayong hindi ginagawang kasalanan pero missing ang Christ-likeness sa ating buhay. Para tayong garden na malinis ang lupa. Walang damo, walang mga bato, pero walang mga bulaklak na nakatanim. Makikita mo yan sa maraming Kristiyano na generous sila sa pagkakaloob pero controlling. Gusto nila ng control. Masipag pero walang mercy. Mababa ang tingin sa kanyang kapwa mananampalataya. Relihiyoso pero walang pag-ibig sa kanyang kapwa. Sumusunod sa mga kautusan pero puno ng reklamo. So, missing ang mga graces. Kung naman i-develop lang natin ang mga Christian graces na bunga ng banal na espiritu, pero pabayaan natin ang kasalanan sa ating buhay, hindi natin patayin, itolerate natin ang kasalanan, para nating itinanim ang magandang bulaklak sa lupa na puno ng damo at bato. Hindi tutubo, hindi mag-grow. Kailangan na sabay nating patayin ang kasalanan at i-develop ang mga Christian graces sa buhay natin upang maranasan natin ang tunay na maturity, ang tunay na Christ likeness. At nagre-require ito ng hard work, consistency, at pagdidepende sa Holy Spirit sa ating daily devotion na ini-examine natin, tinitrace natin ang sin sa ating puso, ang ugat sa ating puso, at minomortify at sa ating meditation sa krus, sa pag-ibig ng Panginoong Yesus, sa krus ay pinapatay natin sa pamamagitan ng panalangin ang kasalanan sa ating puso at sa patuloy na pagtingin natin sa krus ng ating Panginoong Yesus, nadidevelop ang mga graces. At nagre-require ito ng time, consistency, hard work, mental work, na sinasabi sa atin, ito lamang ang paraan upang mag-grow tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ang mabuting balita na nagligtas sa atin mula sa puot ng Diyos sa ating kasalanan, ito rin ang magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan araw-araw. At magbibigay ng Christ likeness sa atin. Tignan natin ang unang practical exhortation ni Apostol Pablo sa mga Ephesians at para sa atin. Ang verse 25. Basahin po natin. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa.
sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Ang unang posibleng tanong natin, bakit ang pagsasabi ng katotohanan ang unang iniuutos sa atin? Na kailangan nating talikuran, iwasan ang pagsisinungaling, at ang dapat nating gawin ay magsabi lamang tayo ng katotohanan. Bakit ito ang unang iniutos ni Apostol Pablo? Ang pagsisinungaling ay specifically associated kay Satan. At ito ang primary operational technique ni Satan, ang pagsisinungaling. Sa John chapter 8 verse 44, sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga Hudyo na ayaw manampalataya sa Kanya, "Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan." Alam din natin na sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay unang nagkasala si Eva at si Adan. Nagsinungaling si Satan kay Eva na sinabing, hindi naman talaga kayo tunay na mahal ng Diyos. Hindi naman talaga concern ang Diyos sa inyo. Kung tunay na mahal kayo ng Diyos, bakit meron siyang ipinagbabawal na nakainin ninyo sa Garden of Eden? Bakit merong bawal? At alam niyo po ba, naniwala sila kay Satan, kaya nahulog sila sa kasalanan, at kasama nilang nahulog sa kasalanan ay lahat tayo na nanggaling kay Adan. Si John MacArthur ang nagsabi, ang pagsisinungaling ang default setting nating mga tao na nahulog sa kasalanan. Napakadali para sa atin na magsinungaling. Kapag nalagay sa alanganin ang isang tao, madali para sa kanya ang magsinungaling para iligtas ang sarili. Kapag nagkasala, imbes na magsisi, ay tatakpan ito sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Makikita natin yan sa ating mga anak. Hindi ko man tinuruang magsinungaling ang aking mga anak, pero magaling silang magsinungaling. Isang psychologist ang nagsabi, ang isang bata sa edad na 4 na taon, gamay na niya ang pagsisinungaling. Si John MacArthur muli ang nagsabi, magmula nang mahulog sa kasalanan ang tao, naging common na katangian na niya ang pagsisinungaling. Ang sabi pa niya, ang society natin ngayon ay masyadong dependent sa pagsisinungaling na kung mag-umpisa na magsabi ng katotohanan ay magko-collapse ang pamumuhay natin sa mundong ito. Kaya naman sa Efeso chapter 4 verse 22, inilarawan ang lumang pagkatao natin na mapandaya. Sa atin naman na nanampalataya kay Jesus, inilarawan tayo sa verse 20 na natutunan natin si Kristo. Si Kristo na ang katotohanan ay nasa Kanya. Sa verse 24, ang bagong buhay na itinanim sa atin, inilarawan na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Sa mga hindi mananampalataya, ang pagsabi ng katotohanan ay para lamang sa kanilang sarili. Dahil ito ang makabubuti para sa kanilang personal na interes. Makabubuti para sa kanilang imahe. Masyadong mababaw at malayo sa iniuutos sa atin na mga mananampalataya na kailangan tayong magsalita ng katotohanan lamang.
Ang pagtakwil sa kasinungalingan ay pagtalikod natin sa lumang buhay natin na mapandaya. At ang pagsasabi natin ng katotohanan ngayon, ito ay manifestation lamang ng bagong buhay na meron tayong mga mananampalataya. Parang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Ephesians at sa atin na kung sino tayo sa ating Panginoong Yesus, na nakipag-isa tayo sa Panginoong Yesus, na siyang Diyos ng katotohanan, dapat mag-manifest ito sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsasabi natin ng katotohanan. Sa mga hindi mananampalataya, ang pagsisinungaling ay isang way of life para sa kanila. Kung may idudulot na pakinabang sa kanila ang pagsabi ng totoo, sila ay magsasabi ng totoo. Tayong mga Kristiyano, nagsisinungaling din tayo. Pero hindi tayo nagpapatuloy at kailangan nating talikuran ang ganitong klase ng pamumuhay. Tignan natin una ang importansya ng pagsasabi ng katotohanan. Sa ating text, ang reason kung bakit kailangan tayo magsabi ng katotohanan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo yung mga bahagi ng isa't isa. Ang primary na tinutukoy sa nakapwa dito ay ang mga kapatid natin sa pananampalataya dahil kabilang tayo sa iisang katawan, iisang church. Pero alam natin, kahit sa mundong ito na nahulog sa kasalanan, kung totally mawala ang pagsasalita ng katotohanan, imposible na mabuhay pa tayo. Sa disenyo ng Panginoon, ang isang community magpo-progress at mag-grow lamang kung nagsasabi ng katotohanan dahil ang Panginoon na nag-create sa atin ay Diyos ng katotohanan. Kung sinungaling ang nagtitinda ng pagkain na imbes na pagkain ang ibenta sa atin ay lason pala, mamamatay tayo. Kung ang mga negosyante ay hindi nagsasabi ng totoo, imposible na makapaghanap buhay pa ang mga tao. Kung ang mga pulis, ang ating korte natin sa bansa natin, kung hindi sila magsabi ng totoo na poprotektahan lamang nila ang mga inosente at paparusahan lang nila yung mga tunay na may sala, kung sila ay magsisinungaling at hindi nila gagawin ito, imposible na magkaroon ng peace and order sa ating bansa. Kahit sa anumang community, lalago lamang ito kung magsasabi ng katotohanan. Tatalikod sa pagsisinungaling. Sa common grace ng Panginoon, hindi pa totally naalis ang pagsasabi ng katotohanan sa ating mundo. Kung sa ating bansa, kung sa mundong ito, mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan, mas lalo na sa iglesia ng Panginoon. Ang relationship nating mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay nakadepende sa tiwala natin sa bawat isa. Kapag mayroong tiwala sa bawat isa, magiging posible ang pagdedepende natin sa bawat isa. Dahil nilalang tayo ng Diyos na dependent sa bawat isa at binigyan ng iba't ibang kaloob, kailangan natin ang paglilingkod ng bawat isa sa atin upang mag-progress tayo sa pananampalataya. Ang problema, kapag ang tiwala natin sa bawat isa ay masira dahil sa pagsisinungaling, masisira ang fellowship natin. Masisira ang buong church natin. Ang pagsabi ng katotohanan ang nag-unite sa atin. At ang pagsisinungaling ang naghihiwalay, nag-isolate
sa atin mula sa ibang mga kapatid sa pananampalataya. Kung ako ay magsinungaling sa inyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, mawawala ang tiwala ninyo at mabubuwag ang church na ito. Ganon din, kapag nagsinungaling tayo sa bawat isa, sisirain natin ang bawat isa dahil tayo ay kabilang lamang sa iisang katawan. Lahat tayo ay parte ng iisang katawan. Makikita natin yan sa iba't ibang parte ng ating physical na katawan. Sa iba't ibang parte ng ating katawan, alam niyo po ba, kailangan na magsabi ng totoo ang bawat parte ng katawan sa isa't isa. Kung hindi, masisira ang buong katawan. Kung ang aking brain ay magsisinungaling sa aking paa, magbibigay ng maling signal na imbes na patigilin ang aking paa sa paglakad, ay ang binigay niya signal ay lumakad ka at paparating ang mabilis na truck, mamamatay ako. Kung ang mata natin ay magsinungaling sa ating kamay, nasasabihin na hindi naman mainit ang plancha. Pero mainit ito, dahil nagsinungaling, masasaktan ang kanyang kamay. At dahil ang kamay ay parte ng buong katawan, ang buong katawan ko ngayon ay masasaktan, masisira. Si Sinclair Ferguson ang nagsabi, ang pagsisinungaling natin sa bawat isa na mananampalataya ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalago bilang isang iglesia. Ang pagpapanggap, sabi nga, ang pagsisinungaling, ang hypocrisy, ang mga viruses na kailangan nating labanan na sumisira sa health ng ating fellowship. Importante ang pagsabi ng katotohanan sa ating fellowship upang mag-progress tayo bilang isang iglesia. Ang susunod na magandang itanong sa atin, ano nga ba ang dahilan bakit tayo nagsisinungaling at hindi tayo nagsasabi ng katotohanan? Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, ang main reason kung bakit tayo nagsisinungaling ay dahil meron tayong lehitimong pangangailangan. Pero gusto nating makuha sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Imbes na makuha natin ito sa ating Panginoong Yesus na siyang Panginoon ng katotohanan. Ang pinakaugat ng pagsisinungaling natin ay ang ating self-centeredness, ang ating selfishness. Merong tatlong klase ng pagsisinungaling. Nagsisinungaling tayo upang makuha natin ang approval ng ibang tao sa atin. Madalas itong nangyayari sa loob ng church. Pagdating sa kasalanan ng ibang tao, pinapalaki natin. Pinag-uusapan natin kahit na hindi natin alam ang buong kwento. Pero pagdating sa ating kasalanan, mini-minimize natin. Sinasabi natin, okay lang yan. Maliit lang yan. Nagsisinungaling tayo. Ano ang reason? Para bumuti ang tingin ng ibang tao sa atin upang tanggapin tayo base sa ating kabutihan. O kaya naman, may nakikita tayong kasalanan sa ating kapatid sa pananampalataya. Pero pinili natin ang manahimik. Kapag nanahimik tayo ay nagsinungaling. Ano ang reason? Dahil takot tayo na baka magalit sa atin at i-reject tayo. Mas mahalaga ang approval niya kesa sa lumakad siya sa kabanalan. O kaya naman, nangako tayo sa ating kapatid. Pero wala naman tayong intention na
na gawin upang gumanda lamang ang tingin sa atin. Naalala ko ang madalas kong sinasabi na gusto kong mag-visit, gusto kitang i-visit, puntahan, pero hindi ko naman ginagawa. Pagsisinungaling. Pangalawang klase ng pagsisinungaling upang magkaroon tayo ng power sa ibang tao. Nagsisinungaling tayo upang mapasunod natin ang ibang tao sa ating gusto upang paglingkuran niya tayo. Kung meron kang gustong ipagawa sa isang kapatid sa pananampalataya, meron kang gustong makuha sa kanya, i-exaggerate mo yung pagbibigay mo ng papuri sa kanya. Bobolahin mo. Lahat ng mabubuting bagay, sasabihin mo, daragdagan mo pa. Pero wala kang sasabihin pagdating sa mali sa kanyang buhay. Sasabihin mo, nakaka-bless ka talaga ang iyong ministry. Iba ka talaga. Ano ang purpose? Upang mapasunod at makontrol natin, magkaroon tayo ng power sa taong ito. Sa trabaho, nagsisinungaling tayo upang ma-promote tayo sa ating posisyon. Sa mga negosyante, nagsisinungaling upang mabilis na kumita ng pera. Power. Gusto nating magkaroon ng power. Pangatlong klase ng pagsinungaling. Nagsisinungaling tayo upang magkaroon tayo ng control. May isang commentator ang nagsabi, ang kasangga daw ng kasalanan ay pagsisinungaling. Upang magpatuloy tayo sa isang kasalanan, kailangan natin itong pagtakpan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. At upang manatiling sikreto ang ating kasalanan, gagawa pa tayo ng maraming kasinungalingan upang mapagtakpan natin ang marami nating kasalanan. Tinanong ka ng iyong kapatid sa pananampalataya, bakit wala ka nung Sunday, na-miss ka namin, lumiban ka? Sinabi mo, hindi maganda ang pakiramdam mo. Ngayong tinamad ka lamang. Pinagtakpan mo ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sa maraming fast food chain ngayon, kapag tinignan mo yung litrato ng ibinebenta nilang burger o chicken, tignan mo yung litrato, napakalaki. Pero kapag binili mo, ibinigay sa'yo, maliit. Nagsisinungaling sila. Gusto nilang makontrol yung mga tao na bilhin ang kanilang produkto. Ang tanong sa atin ngayon, paano ba ang tamang pagsabi ng katotohanan? Sa pagsasabi natin ng katotohanan, hindi ito pwedeng hiwalay sa pag-ibig. Sa verse 15, chapter 4 na ating napag-aralan, kundi humahawak ng katotohanan na may pag-ibig. Ang pagsisinungaling, primarily, ang layunin niya ay para i-deceive, linlangin ang kanyang kapwa. Kaya naman, kung ganito ang purpose ng pagsisinungaling, may mga pagkakataon na nagsisinungaling tayo kahit na hindi tayo nagsasalita. May nakikita kang kasalanan sa kapwa mo mananampalataya, pero dahil nanahimik tayo, na-deceive yung kapwa natin mananampalataya, hindi niya nakita ang kanyang kasalanan, at dahil hindi niya nakita ang kanyang kasalanan, hindi niya na-correct, nasira ang ating kapwa mananampalataya. Nagsinungaling kasi tayo. May pagkakataon din na sa pamamagitan ng pagsasabi natin ng totoo, ay nagsisinungaling tayo. Halimbawa,
meron tayong ibinebentang second-hand car. At sinabi natin ang lahat ng maganda at bago sa ating sasakyan. Bago ang gulong, bago ang change oil, bago ang pintura. Tama, totoo, lahat ang sinabi natin. Pero nanahimik tayo na hindi natin sinabi na merong sira ang ating sasakyan. At dahil hindi natin sinabi na merong sira, na-deceive yung bumibili. Hindi siya ngayon nakapag-decide ng tama. Kasi meron tayong hindi sinabi. Habang sinasabi natin yung totoo. Kasi ang pinakalayunin ng pagsisinungaling ay para ma-deceive ang ating kapwa. At dahil hindi pwedeng maghiwalay ang pagsabi ng katotohanan sa pag-ibig, nagsasabi tayo ng katotohanan para ma-edify, para sa ikatitibay ng ating kapwa mananampalataya. Ibig sabihin, meron tayong nakikitang totoo sa ating kapwa, pero dahil hindi makabubuti kung sasabihin natin, itatago na lang natin. Nakita mo, totoo naman na si kapatid na ganyan, hindi niya bagay yung makeup niya, para siyang clown. Kahit totoo, huwag mo nang sasabihin kasi hindi makakatulong. Huwag mo nang sabihin. O kaya naman, bigla kang nakaramdam ng galit sa iyong kapwa. Dahil merong nasabi ang iyong kapatid na hindi naman talaga niya intensyon na saktan ka. Pero nagalit ka. May magsasabi sa atin na dahil nagsasabi ako ng totoo, hindi ako hipokrito, ipapakita ko ang aking galit na makakasira ngayon sa ating relasyon sa kapwa mananampalataya. Merong mga ganitong katotohanan na dahil hindi makabubuti sa ating kapwa, i-deal na lang natin sa Panginoon upang makorek natin at maayos natin ang problema sa ating puso. Kahit sa pag-correct natin sa mali sa ating kapatid sa pananampalataya, kailangan po maging sigurado tayo na itinatama natin ang kapatid sa kanyang mali dahil mahal natin siya. Hindi po dahil gusto nating patunayan na mas mabuti tayo kesa sa kanya. O kaya gusto lang nating gumanti sa kanya sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan sa kanya o para i-satisfy lang ang self-righteousness natin. Kaya ito ang reason kung bakit ang simpleng pag-correct sa kapatid sa loob ng iglesia nagiging traumatic kasi ginagawa natin na hiwalay sa pag-ibig. Huwag nating kakalimutan ang katotohanan na walang pag-ibig, hindi tunay na katotohanan. Kaya naman, kapag hiniwalay natin ang katotohanan sa pag-ibig, ito ang pinagmumulan ng kasiraan sa loob ng iglesia. Tama na kailangan tayong maging matapat sa lahat ng sinasabi natin. Pero hindi po nangangahulugan na lahat ng iniisip natin at nararamdaman natin, kahit na yung personal na sikreto natin o sikreto ng ibang tao, ay kailangan nating sabihin. Hindi po. Hindi po. Kapag hindi makaka-edify sa ating kapwa, ay huwag na nating sabihin. So ang solusyon ngayon, makikita po natin ang mabuting balita. Ang Panginoon ay Diyos ng katotohanan. Imposible para sa Kanya ang magsinungaling. At makikita natin yan primarily sa krus ng ating Panginoong Yesus. Hindi po nagsinungaling ang Diyos sa kung papaano niya tayo nakikita. Tayo ay lubhang makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili mula sa bayad, mula sa penalty ng ating kasalanan sa impyerno. At yan ang sinasabi
ng krus ng ating Panginoong Yesus na tanging ang Diyos lamang na nagkatawang tao, ang Panginoong Yesus, na siyang sumunod ng perfect sa mga kautusan at nagbayad ng kasalanan sa krus, ang tanging sapat para bayaran ang marami nating kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi nagsinungaling ang Diyos. Sa kabilang banda, ipinakita rin niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo ang dapat maparusahan sa impyerno sa pangwalang hanggan. Pero inako ng Panginoong Yesus ang penalty ng kasalanan na dapat tayo ang magbayad sa pawang walang hanggan sa impyerno. At ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung alam natin ito at maging totoo sa atin, hindi natin kailangang magsinungaling upang makuha lamang ang approval ng ibang tao. Dahil alam natin, in-approve na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At ito ang nagmamatter, pinaka-importante sa atin. Kung alam natin ito, hindi na tayo kailangan magsinungaling upang paglingkuran lamang tayo ng ibang tao, upang mamanipulate lamang natin ang ibang tao. Kasi kung maunawaan at maranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, makakalimutan natin ang ating sarili. At mas concerned tayo ngayon na tayo ang maglilingkod sa ating kapwa, imbes na ang kapwa natin ang maglilingkod sa atin. Hindi natin kailangang magsinungaling upang pagtakpan lamang ang ating mga kasalanan. Dahil alam nating pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan at pinasuot sa atin ang katwiran ni Jesus. Hindi natin kailangang magkaroon ng kontrol sa buhay natin dahil ang Diyos na ibinigay ang kanyang anak para sa atin ang merong absolute control sa ating buhay. Ang ibig sabihin, anumang nangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama, palaging ino-overrule ng Panginoon na merong kontrol sa ating buhay para sa ating ikabubuti. Hindi natin kailangan magsinungaling para lamang makontrol natin ang ating buhay dahil alam nating ang Panginoon na nagligtas sa atin ang merong absolute control sa ating buhay. At kapag naging totoo sa atin sa pamamagitan ng ating daily devotion at prayer, tayong mga mananampalataya, kung maunawaan natin at maranasan natin ang kabanalan at pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Yesus, magkakaroon tayo ng power na patayin ang kasinungalingan sa ating puso. At power na i-develop ang pagsabi ng katotohanan. At magagawa lamang natin yan kung palagi yan tayong nakatingin sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa krus. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga po na madalas nagsasabi kami ng kasinungalingan, Panginoon, dahil hindi kami nagtitiwala sa iyo. Gusto naming makuha ang approval ng aming kapwa-tao. Nakakalimutan na namin na ibinigay mo na ang iyong approval sa amin. Gusto naming magkaroon ng power. Nakakalimutan namin ang tunay na joy ay nasa pagiging servant namin. Gusto namin makontrol ang lahat ng pangyayari sa aming mga buhay, kaya kami nagsisinungaling. Nakakalimutan namin na ikaw ang mayroong absolute control. Ikaw na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa aming kaligtasan. Kaya naman, pwede kami mag-rest at hindi namin kailangang magsinungaling. At tulungan mo po kami na maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin tuwing tumitingin kami sa krus ng aming Panginoong Yesus upang mahalin ka namin
upang ma-inlove kami, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang katotohanan, Panginoon. At ang iyong mga salita ang dumaloy sa aming mga buhay. At ang lalabas lamang sa aming mga bibig ay ang iyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.